Ano ba ang tamang pagtanaw sa malawakang tariff hike na ipinatupad ni US President Donald Trump sa buong mundo? 17% ang pinataw niya sa mga produktong pinapasok ng Pilipinas sa Amerika. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Hatid ni Brother Eddie Villanueva. Ano ang pwedeng maging epekto ng reciprocal tariffs ni US President Donald Trump sa mga produktong pinapasok ng Pilipinas sa Amerika? Makabubuti ba ito sa bayan natin o makasisira lang? Kung tatanungin ang ilang mga eksperto, pwedeng makabuti pa raw sa bansa ang mga taripang inanunsyo ni President Trump noong nakaraang April 2 doon sa Amerika. 17% lang kasi ang ipapataw sa Pilipinas. Di hamak na mas mababa ito kumpara sa ibang Southeast Asian countries. Pangalawa lang tayo sa pinakamababa kasi 10% lang ang ipapataw sa Singapore, 49% naman sa Cambodia at 46% sa Vietnam, 36% sa Thailand, 32% sa Indonesia at 24% sa Malaysia. Para sa Malacanang, oportunidad daw ito, pwede raw dumagsa ang manufacturing investors sa Pilipinas kasi mas mababa ang taripa ng Amerika sa atin. Sabi rin ng ilang ekonomista, pwedeng maging mas competitive ang agricultural products na pinapasok natin sa Amerika dahil magiging mas murang mga ito kaysa sa mga produkto ng bansang gaya ng Vietnam at Thailand. Pero siyempre, ang magiging resulta ng mga taripa ay nakadepende rin sa iba't ibang magiging reaksyon ng iba't ibang mga bansa. Dalawa ang pwedeng gawin nila. Una, papatawan din nila ng mataas na taripa ang mga produktong inaangkat ng Amerika. Pwede pong magdulot ito ng trade war. Masaklap ito para sa mga mamimili. O kaya naman, makipag-usap sila sa Amerika para bumuo ng mga bagong trading agreements. Sabi nga ng iba, strategy lang ni President Trump itong mga taripa para mapilitan ang mga bansa na makipag-deal sa Amerika. Gusto kasi ni Trump na ibalik yung dating glory days ng Amerika bilang manufacturing giant. Lalo't nauungusan na sila ng China. Sa ngayon ay aabot na sa 54% tariff ang naipatong ni President Trump sa Chinese products papasok ng Amerika. Hindi pa malinaw kung ano ang magiging long-term effects nitong mga taripa ni President Trump sa buong mundo. Pero kahit ano pa ang motibo niya, ang pinakamainam na gawin natin bilang mga anak ng Diyos ay ipanalangin maging matagumpay itong mga hakbang niya para sa kabutihan ng lahat. Sa huli, kung matibay ang Amerika bilang world power, stable din ang power dynamics ng mga bansa. Wala pang 100 days sa pwesto si President Trump pero marami na siyang magandang nagawa sa Amerika. Binuwag niya ang mga aparato ng woke ideology sa pamahalaan. Ito yung mga extreme Marxist policies na nagpapalaganap ng multi-gender ideology at racism sa Amerika. Kaya nga pinagbawal niya ang pagpapasali ng mga transgender na lalaki sa women's sports. Pinakansela rin niya ang pagtuturo ng multi-gender ideology sa public schools. At sa lahat ng mga dokumento ng gobyerno, dalawa na lang ang kasariang pwedeng ideklara ng isang tao. Male or female lang. Wala ng others na pinagpilitan ng mga woke activists. Sa unang mga araw ng second term niya, itinatag din ni President Trump ang task force to eradicate anti-Christian bias. Layunin nitong sugpuin ang diskriminasyon sa mga Kristiyano. Opo, lumaganap ang anti-Christian policies and attitudes sa American society dahil sa woke ideology, pero buti na lang mukhang nalalabanan na ito dahil kay President Trump. Napakaganda na rin ang mga nagawa ng Department of Government Efficiency or DOGE na pinamumunuan ngayon ng pinakamayamang tao sa buong mundo na si Elon Musk. Binuo ito ni President Trump para sugpuin ang pag-aksaya at pang-aabuso sa budget ng US government. Mula January, umaabot na sa $140 billion
ang budget na naisalba ng DOGE sa pagkansela ng kung ano-anong government contracts na hindi naman kailangan. May $33 billion worth of government grants din na pinatigil na. Napapunta lang kasi sa mga woke NGO para palaganapin ang mga radical na ideolohiya nila gaya ng multigender ideology. Sa loob ng ilang linggo, marami nang nagawang mabuti si President Trump. Binuhay niya ang pag-asa ng maraming Kristiyano na muling mag-alab ang religious freedom, hindi lang sa Amerika pati sa buong mundo. Ang daming persecuted churches biglang nagkaroon ng pag-asang makapangaral uli ng ebanghelyo sa mga bansa nila dahil sa alab ng freedom of worship na kitang-kitang advokasya ni President Trump. Kaya pagdasal natin sa bandang huli ay magtagumpay ang mga hakbang niya. Kung strategy niya ang taripa para mas mapalakas ang posisyon ng Amerika sa buong mundo, ipanalangin nating magdulot ito ng mas bukas na pag-uusap sa pagitan ng mga bansa at ng Amerika. Kapag nagbukas ang mga pag-uusap, posibleng mas magbukas din ang kalakaran tungo sa bago at mas mainam na trade agreements. Kaya panalangin din nating maging alisto ang pamahalaan sa mga pagbabago sa global market. Kung ang mga taripa ni President Trump ay magdudulot ng pagbuhos ng foreign investments sa manufacturing sector natin, dapat mas bantayan ng pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng Anti-Red Tape Act at Ease of Doing Business Law na pinasa ng Sibak Party List sa Kongreso. Higit na magiging kaaya-aya sa foreign investors ang paglipat sa Pilipinas kung totohanang na ipapatupad ang mga batas na ito. Samantala, mas lalo pa nating hangarin ang tagumpay ni President Trump. Ipanalangin nating palibutan siya ng mga matutuwid na advisors at naway bigyan pa siya ng karunungan ng Panginoong Diyos para labanan ng mga pwersa ng kadiliman, hindi lang sa lipunan ng Estados Unidos, kundi maging sa buong mundo. God bless America, God bless you all, and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang Salita ng Diyos para sa Bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.